Kilala niyo ba kung sino ang kauna-unahang Filipino na ginawaran ng korona at titulo bilang Miss Universe? Siya ay si Gloria Diaz. Tara, samahan niyo kung malaman natin to. Come on, let's go! Pero bago yan, hello kapwa Filipinos all over the world! Welcome to Pusong Pinoy po channel, providing different information about Filipino culture, celebrities, singers, athletes, at marami pang iba. Please like and subscribe at mabalik nga tayo. Si Gloria Maria Aspillera Diaz o mas kilala bilang Gloria Diaz ay ipinanganak noong March 10, 1951 sa Aringay, La Union. Ang kanyang ama ay si Jaime Diaz na isang kilalang abogado at ang kanyang ina ay si Teresa Aspillera na isang modelong sosyalista. Siya ay pang-anim sa 12 anak ng kanyang pamilya. Merong 10 girls and 2 boys. At isa sa mga kapatid niya ay si Rio Diaz na isa ding aktres at beauty queen. And she has 2 brothers and 9 sisters. My, that's a big family. Yes, it is. Is it fun having so many brothers and sisters? It really doesn't make a difference. I mean, it's just like a small family, I think. How can it be like a small family when there's so many of you? Well, everybody goes on their own way. They just come back during lunch, dinner, and breakfast. You're just there at mealtime. Yeah. I'll tell you what, Gloria. Our interview is planned. Here you are on television with this big audience. Let's see, can you name your 9 brothers and 2 sisters, or 9 sisters and 2 brothers? Alphabetically? According to rank. I think all mixed up. Go ahead. Joselito, Fenty, Ramon, Ruby, Patsy, Coroy, Dory, Aurora, Didit, Georgie, Benji, Rio. Very good, but when you get home, apologize to Aurora, won't you? You missed that one for a moment. Thank you, Miss Philippine. Gloria completed her secondary education sa St. Scholastica College, Manila. Nang siya ay lumahok at nanalo as Binibining Pilipinas Universe noong 1969, ito ay nagbigay sa kanya ng karapatang kumatawan sa Pilipinas sa Miss Universe pageant na ginanap sa Miami Beach, Florida. Miss Philippine. Good evening. My name is Gloria Diaz, and I'm from Manila. Noong July 19, 1969, nagwagi si Gloria Diaz at siya ay ang kauna-unahang Pilipina na nanalo ng titulong Miss Universe. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang katalinuhan at karisma. During the question and answer portion ng top 5 contestants, kasama sina Miss Japan, Miss Israel, Miss Australia, and Miss Finland, ang kakaibang witty and straightforward approach ni Gloria sa pagsagot sa tanong na paano niya i-welcome ang mga unang taong nakarating sa buwan ay lubos ito na nagustuhan ng mga hurado at ng mga audience. Right up here. And you speak English well, I know that. Miss Philippines, in the next day or so, a man will land on the moon. If a man from the moon landed in your hometown, what would you do to entertain him? Just the same things I do. I think if he's been in the moon for so long, I think when he comes over, he wants a change, I guess. Very good, very good, Miss. Nang siya ay gawaran ng titulo at korona bilang Miss Universe 1969, ay talaga namang nagbunyi ang lahat. Siya ay ang kauna-unahang Pilipino at pangatlo na Asian na nakabingwit ng korona ng Miss Universe. Soon after Gloria's coronation, ang US President noon na si Richard Nixon ay bumisita sa Pilipinas at kasama sa speech niya noon ay ang first landing on the moon one day after ng Miss Universe noong July 20, 1969. Napaka-makasaysayan nga talaga ang taong 1969 dahil ito ang taon kung saan when USA conquered the moon, the Philippines conquered the universe.
Sa kanyang pagreyna, nag-tour si Gloria sa iba't ibang bansa upang itaguyod ang advocacy na sinusuportahan ng Miss Universe organization tulad ng mga humanitarian missions, pati na din ng mga public and television appearances sa US. Matapos ang kanyang pagreyna bilang Miss Universe, sinimula ni Gloria Diaz ang kanyang karera sa pag-arte noong 1974. Ang debut film ni Gloria ay Ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa noong 1974 sa direksyon ni Celso Ad Castillo. Ang pelikulang ito ay naging isang box office hit at ipinakita ang kanyang husay sa pag-arte. Ang kanyang pagganap sa pelikulang ito ay pinuri ng mga kritiko. Kalaunan ng taong iyon, siya ay nominado para sa FAMAS Award para sa Best Performance by an Actress in a Lead Role. Ipinagpatuloy ni Gloria ang pag-arte sa pelikula sa loob ng maraming taon bago siya sumubok sa pagganap sa telebisyon. Noong 1996, lumabas siya sa drama series na Anak Karenina. At siya ay mas lalong nakilala nung lumabas siya sa sitcom na Cool Ka Lang sa GMA Network noong 1998. Sa parehong taon, lumabas siya sa biopic film na Jose Rizal, kung saan ginampanan niya ang papel ng ina ni Rizal na si Doña Teodora Alonso. Ang kanyang pagganap bilang ina ni Rizal ay nagwagi ng Best Supporting Actress sa 1998 Metro Manila Film Festival. Noong 2006 naman, si Gloria ay gumanap sa psychological thriller na Nasaan Ka Man kasama sina Hilda Coronel, Claudine Barreto, Dieter Ocampo at Jericho Rosales. At dito sa pelikulang ito ay nagwagi siya bilang FAMAS Best Supporting Actress. Noong 2009, si Gloria ay pinuri ng marami sa galing niya sa pag-arte sa pelikulang Sagrada Familia at nagwagi siya muli ng FAMAS Award para sa Best Supporting Actress. Marami pa siyang mga pelikula at mga TV series na ginampanan at kasama na dito ay noong 2019 sa ikalawang season ng Netflix series na Insatiable. Ang pinaka-latest na TV appearance niya ay noong 2023 na nag-guest judge siya sa Drag Race Philippines sa HBO Go at Wow Presents Plus. Controversy. Noong 2010, dahil sa straightforward at prangkang pananalita ni Gloria Diaz, siya ay nadeklara bilang persona non grata sa Cebu ng Vice Mayor's League of the Philippines. Dahil sa controversial niya na pahayag matapos ang Miss Universe pageant kung saan si Miss Venus Ra ay naging usap-usapan dahil sa kanyang pagsagot during the question and answer portion. Letos. What is one big mistake that you've made in your life? In my 22 years of existence, I can say that there is nothing major problem that I have done in my life. Thank you so much that I am here. Nasabi ni Gloria na maaaring mas maganda ang pagsagot ni Venus kung siya ay sumagot ng kanyang wikang Bisaya. Dahil ang mga Cebuano, ayon kay Gloria, ay nahihirapan sa pagsalita ng Ingles at Tagalog. Para kumuha ng interpreter ang mga pambato ng Pilipinas. That's a good idea, especially that there are Filipinos all over the world who can interpret anything. I think she thinks in Tagalog and answers in English. But I can relate to that because I used to think in English and answer in Tagalog, and it was very difficult for me. Maari rin daw sa kanilang native na lengguwahe. Kasi when you think about a Cebuana, can hardly speak English and of course Tagalog, so maybe she should answer in Bisaya. At nagdulot ito ng malakas na reaksyon galing sa mga Cebuano at inidyok nilang humingi si Gloria ng tawad sa kanyang pahayag at nagdeklara sila ng persona non grata. Sa kanyang depensa, nilinaw ni Gloria na hindi niya intensyon na insultuhin ang mga Cebuano. Ipinahayag niya na dapat may karapatan ng mga kandidata na magsalita sa wikang pinakakomportable sila tulad sa pagsagot sa question and answer portion, gaya sa ibang mga bansa. All this time sabi ko, dapat
all our Filipino contestants should speak in their language, whatever they feel like, para they have time to think, di ba? Daming interpreter dyan, di ba? Like the Japanese. Of course, I was misquoted at that time. I said, you know, like if you're Ilocano, that's your first language, I said, speak in Ilocano, di ba? Pag-usapan naman natin ang personal life ni Gloria Diaz. Noong 1986 ay nagpakasal siya kay Gabriel Bong Daza na isang businessman at nagkaroon siya ng 3 mga anak na sina Isabel Daza, Eva Daza at Rafael Daza. Matapos nito, naghiwalay siya sa kanyang unang asawa noong 1995 at mula noon ay siya ay nagkarelasyon kay Michael Osmeña de Jesus na isang Philippine banker. Ang tagumpay ni Gloria Diaz sa Miss Universe 1969 ay nagkaroon ng malalim na epekto sa industriya ng beauty pageant sa Pilipinas. Ang kanyang pagkapanalo ay nagbigay inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon ng mga Filipina beauty queens na sumunod sa kanyang mga yapak. Siya ay nagbukas ng daan para sa iba pang mga Miss Universe winners mula sa Pilipinas tulad nina Margie Moran noong 1973, Pia Wurtzbach noong 2015 at Catriona Gray noong 2018. Sa kabila ng paglipas ng panahon, nananatiling minamahal si Gloria Diaz sa Pilipinas. Ang kanyang walang kupas na kagandahan at talino ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at impluwensya sa karamihan. Hindi maikakaila na sa Pilipinas kapag marinig ang Miss Universe, ang isa sa mga tao na maaalala ay ang pangalan ni Gloria Diaz, ang unang Pilipina na nakoronahan bilang Miss Universe noong 1969. Maraming salamat sa panonood. Thank you! Please don't forget to like and subscribe to Pusong Pinoy Po channel for more videos na mapapasabi kang ay Pilipino. Until next time, take care, ingat palagi, and see you in the next video. Narito ang aabangan natin sa channel na ito. Isa sa mga tinatangkilik na sport sa Pilipinas ay basketball. Kilalanin natin ang isa sa mga pinakatanyag na personalidad sa kasaysayan ng Philippine basketball na si Robert Jaworski, the Big J o the Living Legend. Tara, samahan niyo kung kilalanin natin siya. Come on, let's go!